Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo para sa isang maikling pagsusulit. At ang nilalaman ng ating pagsusulit ay patungkol sa mga programa at inisyatiba upang mapangalagaan ang kapaligiran at tugunan ang kalamidad. Ano, handa ka na ba? Tara! Para sa unang katanungan, alin sa sumusunod ang programa ng pamahalaan na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mahihirap na pamilya? A. K-12 curriculum. B. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. C. Solid Waste Management. Or D. Warning Systems. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Number 2. Ano ang tawag sa pagkakaiba-iba ng basura ayon sa uri tulad ng papel, salamin at plastik? A. Libreng pabahay. B. Warning systems. C. Solid Waste Management. And D. CBD-RRM. Ano ang iyong kasagutan? Mahusay! Ang tamang sagot ay letter C, Solid Waste Management. Ikatlong katanungan, sa top-down approach, saan nagmumula ang mga desisyon at hakbang? A. Mula sa mga mag-aaral. B. Mula sa pambansang pamahalaan. C. Mula sa mga negosyante. At D. Mula sa mga banyagang bansa. Ano ang iyong kasagutan? Mahusay! Ang tamang sagot ay letter B, mula sa pambansang pamahalaan. Ika-4 na katanungan, sa bottom-up approach, alin ang pinagmumulan ng mga aksyon at inisyatiba? A. Mga korporasyon sa ibang bansa. B. Ahensyang militar. C. Mga lokal na komunidad. At D. Kongreso ng pamahalaan. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, mga lokal na komunidad. Ika-5 katanungan, bakit itinuturing na mas epektibo ng ilan ang bottom-up approach sa pagtugon sa mga sakuna? A. Dahil mas mabilis magpasa ng batas ang Kongreso. B. Dahil mas nakauunawa ang lokal na komunidad sa kanilang sariling pangangailangan. C. Dahil hindi na kailangan ng ahensya ng gobyerno. At D. Dahil mas mataas ang budget nito kumpara sa top-down. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, dahil mas nakauunawa ang lokal na komunidad sa kanilang sariling pangangailangan. Ika-6 na katanungan, kung ang isang barangay ang mag-oorganisa ng kanilang sariling clean-up drive nang walang direktang utos mula sa pambansang pamahalaan, aling approach ito inilalarawan? A. Top-down approach. B. Bottom-up approach. C. Prebensyon at mitigasyon. At D. Pag-ahon at rehabilitasyon. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay bottom-up approach. Ika-7 katanungan, kung maghahanda ang isang bayan ng budget, panukalang batas at plano upang malaman ng mga residente ang mga nakaambang panganib bago pa man dumating ang bagyo, aling pangkat ng ahensya ito nabibilang? A. Pagtugon sa sakuna. B. Pag-ahon at rehabilitasyon. C. Prebensyon at mitigasyon. At D. Paghahanda sa sakuna. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C,
Prebensyon at mitigasyon. Ikawalong katanungan, matapos ang isang malakas na bagyo, nagtayo ang pamahalaan ng bagong pabahay para sa mga naging biktima. Aling pangkat ng ahensya ang tumutugma dito? A. Pagtugon sa sakuna. B. Pag-ahon at rehabilitasyon. C. Paghanda sa sakuna. At D. Warning systems. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Pag-ahon at rehabilitasyon. Ikasyam na katanungan, alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa mga halimbawa ng programa ng pamahalaan na binanggit sa aralin? A. 4Ps o pamilyang A. 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. B. K-12 Curriculum. C. Libreng pabahay. At D. Batas ukol sa turismo. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Batas ukol sa turismo. Para sa huling katanungan, ano ang layunin ng warning systems tulad ng Rainfall Advisory System? A. Upang magbigay ng agarang babala. B. Upang magturo ng agrikultura. C. Upang magpalago ng ekonomiya. At D. Upang magbigay ng scholarship. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Upang magbigay ng agarang babala. Ilang puntos ang nagawa mo sa pagsusulit na ito? Mahusay! Kita-kita ulit tayo sa susunod na pagsusulit. Paalam!